Sabi mga kababayan ni Congressman Joel Chua ng Maynila, kung umasta daw si Inday, is like the entitled brat she truly is. Yan mga kababayan yung naging bulalas ni Congressman Joel Chua kahapon sa hearing ng House Committee on Good Government and Accountability. BP Sara behaved like the entitled brat she truly is. We have a vice president who believes she is above the law, above Congress. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. And beyond the reach of the Constitution, sabi po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Matindi. Mga kababayan, talagang sabi natin, hindi talaga po naturuan ng tama. Hindi naturuan ng tama ng kanyang magulang. Lahat kayabangan sa katawan, mga kababayan ang nalalaman. Isabi po sa Bible, sa Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. So alam nyo na mga kababayan ang kakahinatnan ni Inday Sara. In fact, feel na niya mga kababayan ang kanyang kanyang kahihinatnan. Siya na mismo yung nagsabi, hinulaan na niya. Ano niya, Mr. Maravillas, yung hula ni Inday. Ang sabi ni Inday, may mga congressmen daw na gusto siyang impeach. Yun nga, mga kababayan, ang malamang kanyang kahinatnan. Kasi nga po, hindi papayag yung Congress. The Congress has the power of the purse. Iayaw ni Inday mga kababayan magpaliwanag. Kaya sabi ni Congressman Joel Chua, ang paniwalaan niya ni Inday, above the law siya, above the Constitution, in above Congress. Talaga niyang Bartinila. Tama itong description ni Kakiraki. Nag-earphone pa siya. Sabi ni Kakiraki, putting on earphones during a congressional hearing is the height of being Bratinela. Proud na proud siya mga kababayan sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging maldita. Pati yung kanyang mga followers, mga kababayan, hangang-hanga sa pagmamaldita ni Inday. Tingnan ninyo mga kababayan, ang mga post ng mga supporters ni Inday. We stand with BP Inday Sara. Ganyan magmaldita, mga kababayan, si Inday. Ito pa, sabi dito. Oh my OMG, she really is her father's daughter. Her reaction reminds me of PRRD when he tried to swat a fly on stage. Love you, BP Inday. Proud na proud sila, mga kababayan kay Inday. Kung mag-asta. Tingnan ninyo. Kinamaya ni Congressman Joel Chua. Makita po ninyo yung reaksyon. Yan siya. Ulitin natin. Tingnan ninyo kung paano. Hindi po naturuan ng diplomacy. Tama? Pag ang isang leader hindi marunong sa diplomacy, delikado po. Yun pa naman ang napaka-importanting skill ng isang tao. Yung marunong makipag-diplomasya. Kasi po, ang mundo magulo. Pag ganyan ka po umasta, takaw gulo. Tama po? Pag ganyan mga kababayan, very proud, napakayabang umasta. Yan.
Pag ganyan ang tao po, talagang takaw gulo, walang diplomacy. Sa kanya pa lang mga kababayan ng mga gestures. Pero tuwang-tuwa yung mga supporters po, proud na proud sila. Kasi nga po, magkakapareho sila ng mga pag-uugali. Yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. You know? You see? Napakamaldita po. Ha? Tama tama mga kababayan yung yung column ng isang dating member, dating official po ng PDP Laban. I-share ko po sa inyo. Ito po, si Attorney Melvin Alvarez Matibag sa kanyang column sa Tribune po. Ang titulo ng kanyang column, Power Dynamics. Opinion published on September 12, 2004 by Attorney Melvin Alvarez Matibag. Sabi niya dito, Inday Sara Di Bratinela. Sabi dito, the author is Attorney Melvin Matibag, formerly the Secretary General of PDP Laban and a close ally of Digong, expressing his disgust and disappointment with Sara Duterte. Post po ito mga kababayan ni John Michael 3 days ago. Sa Bongbong Marcos Loyalist Facebook Warriors. So sabi dito sa column mga kababayan ni Attorney Matibag, some political circles have been wondering why my recent articles have been critical of personalities aligned with former President Rodrigo Duterte. I have recently criticized former spokesperson Harry Roque for his association with cyber fraud hub operators in Porac, Pampanga, and San Liming, a transnational fugitive from China who was arrested
in his house in Baguio City. I have also written about the penchant of Vice President Sara Duterte for confidential funds and her allergy to accountability. Allergic po sa accountability. Ayaw panagutan yung kanyang mga ginawa. Ayaw matanong. Nagtataray siya. Nagmaldita. Hindi pinaharap mga kababayan sa investigation yung kanyang mga tao. Siya yung humarap at nagbasa lang ng kanyang statement. Afterwards, umalis. At ayaw din take oath para magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. So alam na natin, pag ang tao ayaw manumpa na magsabi ng totoo at pawang katotohanan lamang, ang ibig sabihin, wala siyang intensyon na magsabi ng totoo. O di ba? Ganon lang yon. Ngayon, sabi nga natin, yung mga nagagalit sa mga commentaries natin, analysis, kasi nga po nagagalit kayo, ang mga sinasabi kasi natin dito, pawang katotohanan lamang. At sabi po sa old saying, truth hurts. Tama ba? So sabi po ni Atty. Matibag, the Constitution gives the President, ay mali na laktawan ko yung isang paragraph. So sabi ni Atty. Matibag, during the incumbency of President Duterte, I served him well. I followed his instructions and never placed him in precarious situations. Before the end of his term, I even supported the continuity of his peace in order and infrastructure programs. The Constitution gives the President 6 years to serve the country and serve it well. There is no second term and no second chances. The sitting President there is no second term and no second chances. The sitting President, for the sake of political and economic stability, needs our support. Referring mga kababayan to the incumbent, the sitting President nga Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niya ng ating Pangulo ng suporta. So sabi ni Atty. Matibag, in the 2022 national elections, I was with PDP Laban and stayed with it even though we did not have our own candidates. The party did not want to go head-to-head with Sara Duterte and the UNIT team. We instead supported them. It was Sara Duterte and Harry Roque who were on stage with then candidate Bongbong Marcos. PDP was relegated to the sidelines. Ngayon, sabi ni Atty. Matibag, when Sara Duterte did not get the position she wanted to control, she acted like the spoiled brat that she is. She announced to the public that she preferred the national defense portfolio, but she did not get it. She wanted her preferred candidate as Speaker of the House. She did not get it, so she went on a rampage. Nagwalaan niya siya. She went on a rampage, sabi ni Arthur. Nakita na ninyo? So tama yung ating analysis. Ito galing mismo sa isang opisyal ng PDP Laban at kaalyado nila. Isinasiwalat niya mga kababayan kung ano ang totoong pag-uugali ni Inday Sara. Nang hindi niya makuha yung kanyang ninanais na posisyon matapos silang manalo ni BBM. Ang gusto ni Inday kasi, hindi man po yung DepEd. Ang gusto niya yung Department of National Defense. Sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa aking analysis po, sa aking paniwala, pinaparinggan na niya noon pa during the campaign si PBBM na pag nanalo sila, ang gusto niyang hawakan na cabinet position yung Department of National Defense. And I think yung presidente po, hindi man po nag-react lang. Hinayaan lang niya na magsabi si Inday na ang gusto niya DND pag nanalo sila. Nanalo na nga po, inulit ni Inday yung kanyang sinabi
na ang interesado siya sa DND. Alam naman po natin yung inclination ng kanyang pamilya at niya mismo, pro-China. Kaya imbes na ibigay ng ating Pangulo kainda yung posisyon, binigay yung pagiging DepEd Secretary. Yung pagiging DepEd Secretary po, hindi man po yan mababang posisyon kaysa sa posisyon ng DND. And in fact, sa budget nga po, ang DepEd ang may pinakamalaking budget. Close to 1 trillion po. 900 billion. Yung DND po, 200 billion plus lang. Ngayon medyo nadagdagan, 300 billion na yata. Pero mas gusto ninda yung DND po. Alams na. Baka yung dikta ng kanyang amo. Siyempre, hindi po papayag yung ating Pangulong Bongbong. O ngayon, ang gusto pa niya na maging speaker, si The Platter. Papayag ba siya ganun? Mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre hindi. Kasi, pag nangyari yon, matutulad siya kay Irap. Di ba? Alam na ng ating Pangulo yung kanilang plan B. Hindi lang nagsasalita yung ating Pangulo. Ayon. So alam na ninyo kung bakit galit na galit si Inday. Ito na mismo ang sabi ni Atty. Matibag. Hindi niya nakuha. She wanted her preferred candidate as a Speaker of the House. She did not get it. So she went on a rampage. Cyberbullying, name-calling, and now announcing to all that she regretted asking people to vote for President Marcos Jr. Ganon mga kababayan. Yung mga taga-nausog, pinapakalat nila na nabodol sila. At sabi ni Inday, manggagamit lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano manggagamit po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ang totoo niyan, yung mga Duterte po, hindi mananalo sa national position kung hindi sa Marcos loyalist? Ang katotohanan po, in 2016, ginamit ni Digong si Amy Marcos and willing din magpagamit hanggang ngayon ni Amy Marcos. Mas pabor pa nga sa Duterte si Amy Marcos kaysa sa kapatid niya. You see? Ayan po ang katotohanan niyan. Pasalamat na lang sila kasi nakatikim yung kanyang tatay na maging Pangulo at siya naging Vice Presidente. Ang platform po, mga kababayan, na sinakyan nila yung Marcos supporters. Kaya ngayon, makikita ninyo sa survey ang pag-decline ng support kay Inday. Bakit po? Ang supporters po ni Inday, Marcos loyalist, Marcos supporters, inag-withdraw na po ng support. Kaya nga hindi sila makapag-wage ng hindi sila makahikayat ng mga tao na mag-people power. Kasi yung people po na may power, Marcos supporters. Tama ba? Kaya lalong nagwawala yung mga taga-nausog. Hindi nila matanggap yung katotohanan. Huwag kasi masyadong assuming at huwag masyadong nagnanasa. Napakalayo pa yung ng eleksyon. Kung hindi sana kayo nanira ng nanira, baka may pagkakataon pa na i-endorse si Inday. Siraan ba naman ang siraan ng kanyang tatay at habang sinisiraan ng kanyang tatay, yung ating Pangulo, nandun sa rally na Marcos resign. Sinong magugusto? Mga kababayan na ka-unit team? Asa pa kayo? Kaya ang malinaw po na sumira sa unit team, hindi po yung Marcos, hindi yung kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sumira po sa unit team, sila. Dahil sa kanilang pag-aambisyon. Inaambisyonan po yung posisyon Gustong kontrolin yung DND. Gustong kontrolin yung speakership. Hindi po uto-uto. Hindi bobo yung ating Pangulo para hayaan ng ganong sistema. It will be a sword of Damocles laban sa kanya kung ang Speaker of the House ay si The Platter. Si GMA, sabi ni Atty. Matibag, she went on a rampage, cyberbullying, name-calling, and now announcing to all
that she regretted asking people to vote for President Marcos Jr. So hindi na po ako yung nagsasabi, kundi yung kanilang dating kasama, PDP laban official, si Attorney Matibag na mismo. So sabi niya sa kanyang column sa Tribune, "This is because Inday is a real Bratinella. She is used to getting what she wants. For the 6 years of her father's incumbency, she was spoiled with confidential funds as mayor of Davao, while her father, in his last year as mayor of Davao, got only 130 million in confidential funds. Sarah was averaging 450 million pesos during the pandemic years." So alam na ninyo mga kababayan yung pagwawala, rason ng pagwawala ni Inday. Pera, confidential funds po. Nasanay siya na magastos ng confidential funds. At sa paggamit niya dapat ng confidential funds, kasi na-spoil siya ng kanyang tatay, dapat walang nagtatanong sa kanya. Walang karapatan ang sino mang tanungin siya kung paano niya dinastos ang kwarta ng bayan. Nga? Kaya sabi po ni Congressman Joel Chua, "BP Sara behaved like the entitled brat she truly is. We have a vice president who believes she is above the law, above Congress, and beyond the reach of the Constitution. This is a full display of arrogance, mga kababayan." O ngayon, kayo na yung bahala. Sabi ko nga, mga kababayan, alangan man ako mag-advise kay Inday. Hindi nga nakikinig sa kanyang mga advisor siguro tayo pa. Kaya sabi po sa nabasa natin, si Napoleon Bonaparte, "Never disturb when your enemy commits mistakes." So, kaya hindi man siya iniistorbo, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man siya pinagsasabihan kasi hindi man siya makikinig unang-una. Hindi nga nakinig sa magulang, sa Pangulo pa. At sabi niya, mga kababayan kahapon, hindi man na niya kami naging magkaibigan yan. At never niya na makipag-team up ako sa Marcos. Nga ba? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. Will never again to deal with the Marcoses? Oh, never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Sige, ma'am. Kailan nyo gusto, ma'am? Sa baba, ma'am. Ma'am, kayo na sumama kayo sa unit team, kasama si President Marcos. Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit down. Kita ninyo? Bratinila talaga. Sa isang normal po, mga kababayan na politiko, normal ang pag-iisip. Hindi po magsasalita ng ganyan. Tama po? Pero paano hindi po normal yung nakaupong vice-presidente? Pero sabi nga natin, ulitin natin mga kababayan, never disturb your enemy when he is committing mistakes. Tuloy natin yung commentary, opinion ni Attorney Matibag. A few years back, she maneuvered the ouster of her father's own party mate, Davao Representative Pantaleon Alvarez, as Speaker of the House in favor of then Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. It was no less than President Duterte himself who admitted it. Talagang yan si Inday. So be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Ngayon, nagwawala si Inday kasi hirap siya kung paano mangyari yung kanyang pag-appoint niya sa kanyang sarili as designated survivor. Parang malabo. Di ba pa?
mga kababayan, malabo yung pag-appoint niya as designated survivor. Nang ibig sabihin, gustong-gusto niya na maging acting president. Yun ang ibig sabihin po noon, mga kababayan. Palabo ng palabo, ang lumilinaw po yung impeachment. Di ba? At ang nagsasabi na ito anyang ginagawa sa Congress, practice na niya ng impeachment laban sa akin. So sabi nga natin, the writings on the wall are becoming clearer and clearer. Mene mene tekel o parsin. Biblical po yan. So sabi ni Atty. Matibag, it was last year that they attempted another coup, this time against si Speaker Martin Romualdez. When she and her political allies did not get the numbers to make it happen, she resigned from the Lakas Party, where she was chairman, because she claimed she cannot be poisoned by political toxicity. So madaling sabi po, confirmed yung kanilang attempt. Talagang gusto nilang patalsikin si Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, is the shield in the knight in shining armor pala. The knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Siya ang shield sa ini-attempt na i-impeach yung ating Pangulo. Hayaan ba yun ng ating Pangulong Bongbong? At hayaan ba yun ni Martin Romualdez? So yung attempt, mga kababayan, to unseat Martin, dinurog mismo. Nip in the bud. Yung term, mga kababayan, it was nip in the bud. And with the supermajority supporting the president, supporting Martin Romualdez, yan ang dahilan kung bakit nanggagalaiti lagi si Inday Sara. Yan ang lagi niya pong tinuturo si Martin. Kasi niya si Martin tatakbong Pangulo sa 2028. Siya na yung nag-announce kahapon. Si Martin hindi man po nag-announce. Si Inday nag-announce na si Martin tatakbong Pangulo. Yeah po. Speaker Romualdez to run for president in 2028, says BP Sara. Kaya daw siya sinisiraan. Sabi nga natin, yung kasiraan ang may gawa siya man lang. Siya yung gumawa ng kanyang sariling kasiraan dahil po sa confidential fund at sa pagnanais niya na maging Pangulo agad. Dinesignate nga niya yung sarili niya. In-appoint niya as designated survivor. Di ba malinaw yun? At si Harry Roque mismo ang nagsabi, kaya ang issue nila sa ating Pangulo, ayaw tigilan, pulburon adik. Hindi na daw nasa tamang katinoan yung ating Pangulo, kaya dapat na maging acting president na si Inday. Sabi ni Harry Roque, ngayon si Harry Roque po, undara na po, hinahunting na ng ating mga pulis. Naging Pacquiao na po, Pacquiao the second. Iyan kasi. So sabi ni Atty. Matibag, this is exactly the pattern of behavior of Abratinela. Blame others for your own incompetence. In her poorly scripted interview to defend her budget of more than 2 billion pesos, she pointed to the Speaker and the Appropriations Committee head as the two persons who control the budget. Well, tell that to others who don't already know. Of course, Congress has the power of the purse. This is the Constitution. That is why she salivates to control the Speaker, the same way she controlled the speakership in the persons of GMA. And Lord Alan Velasco when she was the first daughter. After realizing her power plays have been ineffective in the Marcos administration, she resorted to the narrative of political instability to destroy the incumbent president by questioning his fitness to rule. Sakto po ang mga sinulat sa column ni Atty. Matibag. Ganon na ganon po yung script nila, yung narrative nila. Dahil sa kanilang pagkauhaw sa poder.
Kita ninyo? At malamang sa malamang mga kababayan, may kumpas ang China. Tama ba? Sa political instability po na ginagatungan po nila, ginugulo nila ang ating bansa. Hindi man po papayag yung Amerika sa ganyang style ninyo. So sabi ni Atty. Matibag, obviously the leaders of Congress want to scrutinize her budget in how she might spend it since she is fanning political instability. Only recently we found her on social media giving pulburon to a school kid, saying that pulburon is tasty and addictive. Masarap yan, nakaka-addict, she quipped. This is the kind of thing she is good at. Dinamay pa, mga kababayan, yung mga bata. Kaya tama lang na siya nag-resign as DepEd Secretary. Wala talagang matututunang mabuti kay Inday as DepEd Secretary. Yung ating mga kabataan, ang matutunan po sa kanya, yung pagiging bartenela at pagiging walang modo. Yung masasamang ugali. And in fact, naging familiar na sa mga bata, bukang bibig na po yung mga masasamang salita. Yung pagmumura in public tulad ng pagmumura ng kanyang tatay at yung salitang tambaloslos. O diba? Kung ano pa yung masasama, yun ang natutunan sa DepEd Secretary. Buti na lang nag-resign. Yun ang pinakang magandang nagawa sa ating bansa ni Inday. At may magagawa pa siya na mas mabuti pag siya ay na-impeach or mag-resign na lang po as Vice President po. Kasi sayang yung pasweldo. So sabi ni Atty. Matibag, her allies, the likes of Harry Roque, Marlica, Jonathan Morales, Cathy Binag et al. Will stop at nothing to the extent of manufacturing forgeries such as pulburon deepfake videos to create chaos. Inday Sara, Harry, and their unruly fanatics are now claiming that we have been duped. Nabodol tayo, they shout. Well, indeed, we were duped by this Bratinela, Inday Sara. Ayan po ang sabi ni Atty. Melvin Alvarez Matibag. Siya ang may sabi niya na lahat. Poncio Pilato ako, ogas kamay. Hindi po ako may sabi niyan. Ang lahat yan, kaisipan. Binasa ko lang, kaisipan yan lahat ni Atty. Matibag, PDP Laban Officer. Dating kasama ni Digong. Opisyal po, Secretary General siya. Mga kababayan ng PDP Laban. Ang Bratinela. Di ba, mga kababayan? Bago makita ninyo kung umasta po, napaka maangas. Pati yung suot niya po, pang military. Di ba? Tingnan naman po ninyo. Sakto itong description ni Kaki Raki. Putting on earphones during a congressional hearing is the height of being Bratinela. Napaka-disrespectful mga kababayan sa ating kongreso. O ngayon, yung mga humahanga kay Inday, ang ibig sabihin kasi niyan, pari-pariho kayo. O di ba? Magkakaori kayo. Birds of the same feather flock together. Tell me who your friends are, sabi nga. And I will tell you who you are. Yan po. Malinaw, di ba? Tell us who your friends are, and we will know who you are. Now we know. sabi ni John Michael.